Ang katigasan ng ulo at hindi paniwalaan kung minsan ay nakakapagdulot ng kapahamakan. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga masusugid mong tagapakinig. Ako po si Dennis, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan namin ni Lola Conching. May ilang dekada na rin po ang nakakalipas noong mangyari ang aming karanasan. Nakatira pa kami ng aking pamilya sa probinsya ng Quezon. Nag-aaral pa ako noon at nasa 17 anyos na ang aking edad. May pagmamay-aring koprahan si Lola Conching sa may bahaging kabundukan. Madalas akong sumasama sa kanya sa pagkokopra sa tuwing natatapos ang klase ko sa paaralan. Nasa elementarya pa ako noong mamatay si Lolo Nanding, kaya mag-isang itinaguyod ni Lola Conching ang koprahan. Tinutulungan siya ng tatay ko at noong dumako ako sa 12 taong gulang ay nagrepresenta na akong tumulong sa pagkokopra. Marami na rin siyang mga naikikwento sa akin ukol sa mga kababalaghan sa aming lugar ukol sa mga aswang. Ayon sa kwento ni Lola Conching, magkasintahan pa sila ni Lolo Nanding noong may enkwentro silang aswang. Galing sila sa sayawan noon at dumaan sila sa isang sementadong tulay noong may humarang sa kanilang isang malaking nanlilimahid na babae na mabalasik ang amoy. Sabog-sabog ang makakapal na buhok na parabang nahanginan ng malakas, matutulis na mga ngipin at mabalahibong katawan. Natatakot si Lola Conching at kumapit siya kay Lola Nanding sa sobrang takot. Bahagya silang napatras at balak pa nilang bumalik sa daan patungo sa sayawan. Pero matapang na humarap si Lolo Nanding. May kinuha siyang barya na yari sa metal at kinaskas niya iyon sa sementadong tulay. Nakangangilong pakinggan ang tunog na iyon. Umangil ang aswang at tinakpan ang tigkabilaan niyang tenga. Ipinagpatuloy ni Lolo Nanding ang pagkaskas sa semento at naiirita ang aswang. Hindi na nito natagalan at nagmamadali na itong kumaripas ng takbo palayo sa kanilang dalawa. Tumalon ito sa kasukalan at naglahong parang bula. Napag-alaman ni Lola Conching na mabisa palang pantaboy ng aswang ang pagkaskas ng metal sa semento. Hindi lamang pala iyon ang naging karanasan niya sa aswang. May naging kakilala pa sila Lolo Nanding na aswang noong mag-asawa na sila. Nagawang sundan ni Lolo Nanding si Makoy at naiirita ito sa kanyang ginagawa. Ayaw pala ng aswang na sinusundan sila o mauuna sila sa mga taong naglalakad. Hindi na kailanman nakita ni Lolo Nanding si Makoy matapos niyang gawin yun. Dagdag pa sa karanasan ni Lola Conching nung ipinagbubuntis niya ang aking ina ay may narinig si Lolo Nanding na humuhuning tiktik at malakas ang huni nito. Indikasyon na malapit lamang ito sa kanilang bahay. Kumuha siya ng itak, goma at posporo. Pagkatapos ay matapang na lumabas ng bahay. Sinunog niya ang goma sa bakuran at dahil doon ay wala na siyang naririnig na huni ng tiktik sa paligid. Hindi niya na nahintay na maubos ang goma at bumalik na siya sa loob ng bahay. Marami pang kwentong kababalaghan ang ibinagi sa akin ni Lola Conching. Isa na doon ang kinaroroonan ng koprahan sa may bandang kabundukan, tulad ng lamang ng mga duwende na nagpaparamdam sa kanila ni Lolo noong nabubuhay pa ito at bata pa si Nanay Lourdes noon. Parating may gumagalaw sa may mga kopra sa tuwing dumarating sila. Gulong-gulo ito at pansin nilang pinaglalaroan iyon ng duwende. Wala namang problema kay Lola Conching sapagkat walang ginagawang masama sa kanila ang duwende. Nakapagdulot pa nga ito ng swerte sa koprahan noon, kaya nakakuha sila ng malaking pera at nakatulong sa pagpapakasal ng aming mga magulang. Bukod pa doon ay meron ding mga kapre at tamawo na nagagawi sa kuprahan. May nakapagsabi na sa kanya noon na may nakakita sa mga tamawo.
Mapuputi ang mga buhok ng mga ito at matatangkad, pero wala naman silang sinasaktang tao. Sinabi sa akin ni Lola Conching na simula noong mamatay si Lolo Nanding ay wala siyang nararamdaman o nakikitang kakaibang elemento sa kuprahan. Kaya naman hindi na siya nangangamba kung may pagkakataong inaabot siya ng gabi pababa sa kapatagan mula sa kuprahan. Minsan, nagawi kami sa kuprahan ni Lola Conching matapos naming makapagpananghalian. Wala naman akong nakikita o nararamdamang kakaiba. May ilang kaluskos pero nagmumula iyon sa mga ligaw na aso at iba pang hayop na matatagpuan sa kabundukan. Kaya naman, panatag ako na wala namang ibang nilalang na nagagawi doon. Araw ng Sabado ay naisipan ni Lola Conching na magluto ng kopra sa bundok sa pagsapit ng gabi. Maaga kaming aalis at magtutungo sa bundok at doon na mismo kami maghahapunan, dala ang mga gagamitin sa pagluluto. Umalma ang mga magulang ko at nabanggit ni Nanay Lourdes na ipagliban at kung maaari ay umaga na kami magluto ng kopra sapagkat may napapabalitang bagong yanggaw na nananambang sa bahaging liblib na lugar sa kabundukan. Hindi naman nasindak o nag-alala si Lola Conching sapagkat marami siyang kaalaman sa mga pangontra sa aswang, kaya ipinagpatuloy pa rin niya ang plano. Medyo nainis si Tatay Marlon at nakipagtalo siya kay Lola Conching, kaso ay nagpakita ng katapangan si Lola at ipinagpilitan ang gusto niyang mangyari. Wala na ring nagawa ang aking mga magulang at noong sumapit ang hapon ay naggayak na kami ni Lola. Paulit-ulit kaming pinaalalahanan ng mga magulang ko na mag-iingat kami maglola at kung maaari ay huwag magpaabot ng hating gabi sa bundok. Hindi na iyon pinansin ni Lola Conching at lumabas na kami ng bahay. Pagdating namin sa bundok ay dumiretso kami sa kubo at doon na mismo nagluto ng aming hapunan. Matapos ang ilang sandali ay lumabas na kami at nagtungo sa koprahan, dala ang mga gamit sa pagluluto ng kopra. Nagdikit si Lola Conching ng apoy at doon inilagak ang maraming koprang lulutuin. Bagyang tumayo si Lola Conching at may kinuha siyang kapirasong goma sa kanyang sisidlan, sa kanya iyon sinunog. Medyo mabaho talaga ang amoy ng goma pero garantisado iyong pantaboy sa aswang. Maya-maya ay bumalik siya sa nilulutong kopra at kinausap niya ako. Pinagbantay niya ako sa kopra at nasabing kukuha lamang siya ng tubig sa sapa kung sakaling lumaki ang apoy. Pinigilan ko si Lola Conching at nagrepresenta na lamang ako na mismo ang kukuha ng tubig sa sapa at siya na ang magbantay sa nilulutong kopra. May katandaan na rin kasi si Lola Conching at kahit malakas pa siya ay gusto ko naman siyang matulungan at mapagaan ang kanyang mga gawain. Kinuha ko ang maliit na timba at naglakad ako patungo sa sapa. Medyo matatalas at matataas ang mga talahib doon at masukal. Mabuti na lamang at kabilugan noon ng buwan. Hindi nangapa sa paglalakad ang aking mga paa. Sumalok ako ng tubig sa malinis na sapa at eksaktong pabalik na sana ako sa koprahan nang biglang may natanaw ako sa di kalayuan. Isa itong lalaki na may walang suot na pang-itaas na damit. Nakaluhod ito sa isang sulok at merong itong kinakagat-kagat na may kasamang pagnguya. Nagtago ako sa talahiban at pinapanood ko kung anong ginagawa nito. Medyo humangin sa bahaging iyon, kaya nagbagsakan ang mga dahon. Napalingon ang lalaki at nakita ko ang itsura nito. Nagbabaga ang kanyang mga mata, sabog-sabog ang makakapal na buhok na hanggang balikat. Mabangis ang kanyang muka at meron siyang mapupulang likido sa kanyang bibig habang patuloy siya sa panguya at paglunok ng kanyang kinakaing hilaw na karne. Napatakip ako sa aking bibig. Takot na takot ako noong mga sandaling yun. Natataranta ang isip ko. Marahil
Iyon ang sinasabi ng nanay ko na bagong yanggaw na nananambang sa mga tao sa bundok. Matagal akong nakayukod at nanahimik sa isang tabi. Hinintay kong matapos sa pagkain ang aswang. Maya-maya ay umalis ang aswang kaya naisipan ko na ring tumayo. Kaso ay napaatras ako at may naapakan akong bumagsak na maliit na sanga at lumikha iyon ng kaunting ingay. Pagharap ko sa likuran ko ay laking gulat ko na nasa likuran ko na pala ang aswang. Umatras ako ng umatras pero palapit naman siya ng palapit sa akin habang nakangisi. Kinuha ko muna sa tagiliran ko ang itak kaso ay hindi man lang siya kiyakitaan ng takot. Bagkus ay nagpatuloy siya sa paglapit sa akin. Walang ano-ano ay bumangga ako sa isang bulto. Paglingon ko ay nakita ko si Lola Conching. May hawak din siyang itak pati isang maiksing katawan ng halamang makabuhay. Inutusan niya akong maghanda sapagkat mapapalaban kami sa aswang. Lalong nanlisik ang mga mata ng aswang. Sinunggaban niya si Lola Conching pero mabilis itong nakahanda at nahampas nito sa muka ang aswang gamit ang makabuhay. Bahagyang umusok ang mga pisngi ng nilalang. Nagalit at umangil ang aswang. Nakipagbuno ito kay Lola Conching at napakabilis nito nga na iwas-iwas ang kanyang mga kuko. Nakaramdam ako ng panganib para sa aking lola kaya hinataw ko ng itak sa bandang likuran ang naturang nilalang. Subalit tila tumalbog lamang ang talim ng itak ko sa katawan nito. Matigas ang balat niya na parang isang kalabaw. Kahit anong paghataw ko ay hindi ito tinatabla ng talima. Maya-maya pa, binulyawan ako ni Lola Conching habang nakasalag ang kanyang itak sa mga kuko ng nilalang. Inutusan niya akong itusok muna ang dulo ng itak sa lupa upang mapatamaan ko ng saksak ang aswang. Sumpa daw iyon para sa mga aswang. Tumalima ako sa kanyang mga sinabi. Itinarak ko nga ang itak sa lupa at pagkatapos nun ay binunot ko at hinataw ng paulit-ulit sa likuran ng nilalang. Nahiwa ito at nagkalat ang dugo sa kanyang likuran. Bagyang nakaiwas dito si Lola Conching at lumapit siya sa akin. Binalingan kaming maglola ng tingin ng aswang at inutusan ako ni Lola na tumakas na kami bago pa kami mapatay ng nilalang. Nag-umpisa kaming kumaripas ng takbo at naririnig ko sa bandang likuran namin ang huni ng aswang. Kung saan-saan kaming bahagi ng talahiban na papadaan hanggang sa makasapit kami sa isang kubo. Sinabihan ako ni Lola Conching na kung maaari ay magtungo kami sa loob ng kubo. Subalit tumanggi siya at nasabing dumiretso na kami na bumaba ng paanan ng bundok sapagkat mapapabilis kaming mapapatay ng aswang kung mananatili kami sa loob ng kubo. Nagpatuloy ang pagdagundong ng kaba sa aking dibdib. Gusto ko na talagang makatakas sa lugar na iyon at makalayo sa naturang aswang. Sumagi sa isip ko ang mga nilutong kopra at tinanong ko si Lola Conching kung anong gagawin namin sa mga nilutong kopra. Siguradong masusunog ang mga yon. Pinayuhan naman niya ako na wag na iyong alalahanin. Makikita pa namin ang perang mapagbebentahan ng kopra sa ibang mga araw. Mas mahalaga pa rin sa makaligtas kami sapagkat hindi namin ibabalik ang aming mga buhay kapag napatay kami ng aswang. May punto si Lola Conching kaya naman kahit papaano ay napawi ang takot sa aking dibdiba. Napalitan iyon ng pagnanais kong makatakbo pa ng mabilis upang tuluyang makalayo sa mga kamay ng aswang na humahabol sa amin. Nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa makarating kami sa paanan ng bundok. Bumaba kami at makalipas ang ilang kilometro pa na aming pagtakbo ay sa wakas ay nakarating na kami sa aming baryo. Dali-dali kami dumiretso sa aming bahay. Halos kalampagin ko ang pagkatok sa aming pinto. Pinagbuksan kami ng aking mga magulang at gulat na gulat silang makita kaming humahangos. Pumasok kami sa loob ng bahay ni Lola Conching
at sinaradong mabuti ng tatay ko ang pinto. Kumuha sa kusina ng 2 basong tubig si nanay at ibinigay namin kay Lola Conching. Halos naubos namin na ang laman ng baso bago kami nahimasmasan. Nung makabawi kami, ay saka pinaliwanag ni Lola Conching sa aking mga magulang ang nangyari at kung paano kami nakatakas sa aswang. Matapos niyang magsalita ay saka nagumpisang magbunganga ang nanay ko. Sinermonan niya kami maglola at pinagdiinan niyang walang nagagawang maganda sa buhay ang pagiging matigas ang ulo. Mabuti na lamang daw at wala kaming natamong pinsala sa katawan. Noong gabing yun ay nagpahinga na rin kami sa aming silid tulugan. Sa kinabukasan ay sinamahan kami ni Lola Conching ng tatay ko, saka ng 2 pa niyang kumpare sa koprahan upang siyasatin kung anong nangyari sa mga nilutong kopra. Laking gulat namin nang makitang nangangalahati ng mga nasusunog na kopra, pero hindi namin iyon inintindi. Mas mahalaga sa amin na nakaligtas kami sa aswang. Mabilis na kumalat sa aming baryo ang balita tungkol sa engkwentro namin sa aswang. Simula noon ay hindi na kami madalas na nagluluto ng kopra tuwing gabi at hanggat maaari ay hindi kami nagpapaabot ng hating gabi sa bundok upang makasigurado na hindi kami matatambangan ng aswang. Makalipas ang ilang linggo ay hindi namin nakikita pang muli ang aswang, pero hindi kami nakampante sapagkat may napapabalita na naman mula sa mga tsismosang mga residente na meron na namang gumagalang aswang at hindi lamang sa may bahaging kabundukan ito ng bibiktima, kung hindi gayon din sa kapatagan. Nagdoble ingat kami ng aking pamilya. Hindi na ako sumasama sa aking mga kaibigan na nagagawi sa ibang lugar o tambayan para makapagliwaliwa. Dumediretso na ako sa aming bahay at hindi ako nagpapaabot ng gabi sa daan. Hindi na rin kami pumupunta sa kuprahan ni Lola Conching tuwing hapon na. Sumasama ako sa kanya kapag araw ng Sabado at Linggo. Samantalang si Tatay Marlon naman ang kasakasama niya tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes. Isang araw ay nagtungo kami sa kuprahan ni Lola Conching noong katanghaliang tapat. Maaga kaming kumain ng tanghalian at habang abala kami sa pagkokopra ay may isang dalaga ang napadaan sa koprahan. Magalang siyang bumati kay Lola Conching at nagpaalam na makikidaan siya. Pumayag si Lola Conching at nagpasalamat ang dalaga. Nahagip pa ng paningin ko ang dalaga at masasabi ko na may kariktan siyang taglay. Sa palagay ko ay hindi kami nagkakalayo ng edad. Medyo nang hinayang ako sapagkat hindi ko man lang naitanong ang kanyang pangalan bago siya umalis. Noong tuluyang mawala sa paningin namin ang babae, ay nagpatuloy ako sa pangongolekta ng mga nalutong kopra. Pero hindi ko mapigilang mapatanong kay Lola Conching kung may mga kabahayan pa sa ibang sulok ng kabundukan, sapagkat may mga dumadaang ibang tao sa kuprahan na hindi namin kilala. Tumugon si Lola Conching at sinabing may mga kabahayan pa sa bundok, kaso ay magkakalayo, kaya mahirap kapag nagkaroon ng malubhang karamdaman ang mga tao at kailangang dalhin sa ospital. Nabanggit ko sa kanya na posibleng residente doon ang babaeng dumaan sa aming kuprahan. Sinaway ako ni Lola Conching at tinanong kung interesado ako sa naturang babae. Hindi ako sumagot kaya naisip niya na baka may gusto ako dito, kaya binalaan niya ako na ituon ang atensyon sa kopra, hindi sa babae. Paliwanag niya na huwag panliligaw ang nasa isip ko kahit nagbibinatan ako. Hindi ko naman daw kilala ang babae at baka mamaya ay isa pa itong aswang. Napakamot na lang ako sa ulo at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Hindi ko na inisip ang tungkol sa magandang babaeng dumaan sa kuprahan. Bandang hapon na ay nakaamoy ako ng malansa, napakabaho at parang may kung anong nabubulok sa paligid. Napatakip ako ng ilong at medyo naamoy din ni Lola Conching ang sumisimoy sa paligid. Pinayuhan niya ako na bilisan ang pagkilos at maaga kaming bababa sa kapatagan.
Nagtataka ako kay Lola Conching kung bakit bigla na lamang siyang nagmamadali. Samantalang marami pa sana kami magagawa nung hapon na yon. Pero may isang bagay ang nagbigay sa akin ng ideya upang malaman ang bumabalot na hiwaga sa mga kinikilos ni Lola. Posibleng nakaramdam siya ng panganib dulot ng mabahong amoy at sigurado ako na nasa peligro ang buhay namin kapag nagpatuloy kami sa pagkokopra. Matapos kong malinis ang koprahan at mailagay sa loob ng sako ang iba pang mga kopra, ay pinagtulungan na naming iyong maitabi ni Lola Conching bago kami nagpasyang maglakad patungo sa paanan ng bundok. Napansin ko pa na maaga pa talaga at hindi pa sumasapit ang takip silim, pero habang naglalakad kami sa kasukalan ay may narinig akong kumakaluskos sa paligid na para bang may nakamasid at sumusunod sa amin. Hindi ko naman alam kung guni-guni ko na lamang iyon. Nagpalinga-linga ako pero wala naman ako nakitang sino man sa aming likuran. Nagkibit balikat na lamang ako at nagmamadaling maglakad. Naisip ko na baka mga ligaw na hayop lamang iyon. Imposible namang may umatake sa aming aswang sa ganoong kaagang oras. Hindi pa man lamang lumulubog ang araw sa kalangitan, kaya hindi pa nagbabadya ang dilim. Maya-maya ay nakarinig ako ng kakaibang huni at nasorpresa ako noong maglabas ng itak si Lola Conching at magmura ng paulit-ulit. Iyon ay pinagbabantaan pala niya ang aswang na kapag may ginawa itong masama ay sisiguraduhin niyang mata lamang nito ang walang latay. Biglang tumahimik ang paligid at doon ay nakahinga ako ng maayos. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa malapit na naming marating ang paanan ng bundok. Kaso may biglang lumitaw na bulto ng isang babae sa aming harapan. Nagulat ako noong makilala ko ang babae. Siya ang babaeng dumaan sa koprahan. Kakaiba na ang kanyang mukha. Nakangisi siya na tila nasisiraan ng ulo habang naglalaway. Makalipas pa ang ilang sandali ay mabilis itong nagbagong anyo bilang aswang, at sa pagkakataong yon ay nakahanda na si Lola Conching bago pa siya makalmot ng nilalang. Nilabas na niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang sisidlan na bitbit. May laman itong langis. Inihagis niya ang laman nun sa mukha ng aswang at umangil ito habang nasusunog ang kanyang buong muka. Matapos nun ay itinusok ni Lola Conching ang kanyang itak sa lupa at pagkatapos ay binunot at walang habas na pinagtataga ang aswang sa dibdib. Tinagarin niya ito sa tiyan at hita hanggang sa hindi na ito makagulapay pa. Nanindig ang balahibo ko habang pinapanood ko si Lola Conching na nakikipaglaban sa duguang aswang. Bumulagta ito sa lupa at napatay siya ng lola ko. Inutusan niya akong kumuha ng mga kayas ng niyog at doon ay itambak sa katawan ng aswang. Sinunod ko ang mga ipinag-utos niya at sinindihan niya ang dulo ng kayas hanggang sa magliyab at nilamon ng apoy ang bangkay ng nilalang. Hindi ko sukat akalain na may ibubuga si Lola Conching at talagang may pambihira siyang lakas na kayang lumaban sa aswang. Hindi ko makita sa pisikal niyang anyo na kasing ligsi siya ng isang 40 anyos. Hindi ko rin siya napansing lumalagatok ang mga buto niya at sumasakit ang mga kasukasuan kahit banat na banat ang katawan niya sa pakikipagsagupaan. Mukhang nakahanap siya ng tiyempo upang maipakita ang tunay niyang kakayahan. Matapos na maging abo ang bangkay ng nilalang ay dumiretso na kami sa pagbaba sa paanan ng bundok. Gulat na gulat ang mga magulang ko nang makita ang aming itsura ni Lola Conching. Pagod na pagod kami at may kaunting mantsa ng dugo ang aming mga damit. Tinanong ni Tatay Marlon kung anong nangyari sa amin at kung bakit kami humahangos na umuwi sa bahay. Ipinaliwanag ko sa kanila na may nakasagupa kaming aswang sa koprahan. Nagulat silang mag-asawa at naisip nila na posibleng iyon na ang aswang na gumagala sa aming baryo. Mabuti na lamang daw ay napatay namin ni Lola Conching
ang aswang at hindi kami nito nasaktan. Maya-maya pa ay nagtangka akong magtanong kay Lola Conching kung anong klaseng langis ang inihagis niya sa aswang at naging epektibo ito upang masunog ang mukha nito. Tumugon siya at sinabing langis iyon ng Santigwara. Nakuha lamang niya iyon sa bag na iniwan sa kanya ni Lolo Nanding at noong nakaraang linggo lamang niya iyon nakita sa may tukadora. Pabisang pangontra at pampatay ang langis na iyon sa mga aswang. Nagulat ako sapagkat noon ko lamang nalaman na may naitago palang pamuksa sa aswang si Lolo Nanding at mas malaki pa ang kaalaman niya kay Lola Conching sa mga aswang. Kaya naisip ko namang magtanong sa kanya kung may kapangyarihan si Lolo Nanding sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tumingin si Lola sa akin at naging seryoso ang mukha niya bago siya sumagot sa aking tanong. Nabanggit niya sa akin na dating antingero si Lolo Nanding kaya marami itong kagamitan, lalo na sa pagpatay ng iba't ibang uri ng mga aswang. Iyon ang rason kung kaya kahit minsan ay walang masamang nangyari sa kanya at hindi kailanman siya nahawakan at nakalmot ng aswang sapagkat maingat sa kanya si Lolo Nanding. Pinalakas na lamang niya ang kanyang loob noong namatay si Lolo Nanding at kailangan niyang maprotektahan ang pamilya ng aking ina laban sa mga masasamang elemento. Ganoon katapang si Lola Conching. Kaya niyang suungin ang lahat ng pagsubok alang-alang sa kaligtasan ng katiwasayan ng buhay ng kanyang pamilya. Matapos ipagtapat ni Lola Conching ang mga sikreto ni Lolo Nanding, ay minabuti na muna niyang magpahinga sapagkat napagod siya sa matagal na pagkukopra at pakikipaglaban sa babaeng aswang na nakaharap namin sa may kuprahan. Lumipas ang ilang araw ay napapansin ko na bukod sa pagkukopra ay nag-iinsayo din sa pakikipaglaban si Lola Conching. Tinanong ko siya kung para saan ang mga ginagawa niya at nasabi nito na naghahanda siya sa panibagong pakikipagsagupaan sa mga aswang. Nararamdaman pala niya na maaaring may pamilya ang babaeng napatay niya sa kuprahan at hindi malayong maghiganti ang mga ito at balikan siya para patayin. Nabahala ako sa kanyang sinabi. Alam kong kahit maliksi at mabilis si Lola Conching at meron siyang agimat ay hindi niya kakayaning mag-isang humarap sa maraming aswang. Kaya naman dinamayan ko siya at nag-insayo na rin ako. Dumaan ang isang linggo at naglabas ng mga agimat si Lola Conching tulad ng langis ng Santigwara, pantoob na ginagamitan ng mga sanga ng halamang makabuhay, pag-usal ng mga orasyon at iba pa. Binulungan din niya ako ng mga dasal habang nakapikit ang aking mga mata. Iniikot niya ang isang baong umuusok. Matapos iyon ay pinahiran niya ako ng langis sa aking balikat at mga braso, gayon din sa aking muka. Sumapit ang isang dapit hapon at papauwi na kami sa kapatagan. Biglang may lumitaw na 3 kalalakihan. Nakasuot ng mga salakot ang mga ito at meron silang matatalas na mga itak. Namumula at nagbabaga ang kanilang mga mata at matutulis ang mga ngipin. Naramdaman ko ng mga aswang ang mga ito kung kaya't inilabas ko ang itak. Humanda na rin si Lola Conching. May inusal siyang orasyon na para bang bumubulong sa hangin. Sa isang iglap ay nagmistula siyang kasim bilis ng hangin kung umatake sa aswang. Ginilitan niya ng leeg ang isa sa mga ito, samantalang binalian niya ng tadyang at tuhod ang isa pang aswang. Samantalang ako naman, tila isang birdugong walang habas na pinagsasaksak ang aswang hanggang sa ito ay maligo sa sariling dugo. Humihingal ako sa sobrang pagod at wala akong maramdamang anumang sakit kahit na meron na akong kaunting galos sa katawan. Marahil ay kagagawan iyon ng langis at orasyon na ibinigay sa akin ni Lola. Napagtagumpayan namin mapatay ang 3 aswang at katulad pa rin ng dati ay sinunog namin ang bangkay ng mga to. Paniniwala ni Lola Conching na kapag nasunog ang bangkay ng isang aswang
ay tuluyan ng hindi manunumbalik ang kaluluwa nito sa mundo para gumambala sa buhay ng mga tao. Matapos ang pangyayaring yun ay umugong ang balita ukol sa kagitingan namin maglola sa pagpatay ng mga aswang. Kinakatakutan kami ng lola sa aming baryo pati ng mga dayo at walang makapagtangkang masama sa aming pamilya. Sa kabila ng lahat ay nananatili kami mababang loob at nakikipagkapwa-tao kahit sa mga nasasakupan namin. Tumagal pa ang ilang taon ang buhay ni Lola Conching at hindi na rin siya kaagad pinanghinaan ng katawan. Umabot pa siya sa 90 edad. Isang malaking gantimpala na iyon ng Diyos para sa kanya. Hinala ng mga magulang ko na baka binigyan si Lola Conching ng anting-anting ni Lolo Nanding bago ito mamatay bilang pamana sa kanya. Kung may katotohanan ang mga yon ay hindi malayong ibibigay sa akin ni Lola Conching ang natatangi niyang agimat. Subalit lumipas pa ang ilang taon at meron na akong sariling pamilya ay walang inihabilin sa akin si Lola Conching hanggang sa bawian siya ng buhay. Pero hindi ako nakakasigurado sa sapantaha ko sapagkat may mga pagkakataong nakakatabi ko siyang matulog sa kubo malapit sa kuprahan. Sumagi sa isip ko ang mga sinasabi ng nanay ko na posibleng sa tuwing natutulog ako ay baka doon isinusubo sa akin ni Lola Conching ang kanyang anting-anting at hindi magtatagal ay mararamdaman ko rin ang kakaibang enerhiya at kakayahang meron siya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pagtatampok ng ipinadala kong karanasan sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Denise. Hanggang sa muli.